Ang Lakers ngayon malinaw na isa talaga sa binabantayan at mainit sa media dahil sa sobrang gandang panimula yung nangyayari sa mga to. Walang LeBron, sa kamay ni Luka Doncic at Austin Reeves ngayon nakasalalay yung magandang run ng Lakers habang walang LeBron Pero sobrang ganda yung kinalalabasan ng takbo ng laro ng mga yan mula sa rotation, sistema at transitioning. Mula rin sa mga supporting cast, meron silang 8-3 record sa West kahit walang LeBron na kadalasang player of the team. Ang Lakers nakapag-assemble lang solid run ngayong regular season. Dahil nakikita na hindi na lang nakaasa ngayon ang Lakers pagdating sa mga core, meron na silang mga pangunahing contributor. Hindi lang nakadepende kay Luka, LeBron at Austin Reeves dahil meron ng Ayton, Marcus Smart at iba pang mga role players na talagang nagiging malaki ang impact sa rotation. Pero kitang-kita naman na sobrang effective yung kombinasyon ng mga yan. Si Bronny James ngayon, sophomore reserve guard sa lineup nila pero nakikita naman na nagkakaroon niya ng malaking minuto kaysa nung rookie season niya. Ngayon, sa isang laro kontra Portland Trail Blazers, nag-record yan ng 5.6 assists, 1 steal sa 9 minutes. Sa laro naman kontra Miami Heat, nakapagpakita yan ng highlights play, isang alley-oop dunk mula sa lob pass ni Austin Reeves. Sa mga report ngayon, binabanggit naman na ang coaching staff mula dito kay Redick nakapansin sa malaking improvement mula sa decision making, shooting confidence at defensive effort na nangyayari ngayon dito tulad sa 0.5 mentality ang tawag nila. Mabilis na pagdedesisyon sa bola, 0.5 seconds. Ang ibig sabihin, kailangan nga lang raw mag-shoot, mag-pass o mag-dribble agad itong si Bronny sa games pero may limitasyon pa rin. Base sa mga analyst na nagsasabi na isa pang versatile lang ang kinakailangan nitong si Bronny para magkaroon ng consistent role tulad nga ng pagiging scoring threat. Sa report at interview naman sinasabi mismo ni Bronny na hanggang ngayon hinahanap pa rin niya yung effective na role niya dito sa Lakers, meaning na hinahanap pa rin nga raw nito yung eksaktong role niya na nakapagbibigay siya ng malaking impact sa rotation ng Lakers dahil hanggang ngayon hindi pa rin solido yung nabibigay niya na impact at wala pa rin yan matibay na role dito sa Lakers at sa rotation ni Redick. At nakita nga raw dito sa naging debut niya kontra Miami Heat at Portland, may mga pagkakataon may ibang kondisyon na ginawa sa performance itong si Bronny. Maraming mga key players ang wala sa game na yan kaya nakapasok siya ng mas mahabang oras at nagpakita naman yan ng pagiging aggressive at nakakagawa ng playmaking sa game. Kaya ngayon kahit papano nga raw nakikita na nagkakaroon ng malaking improvement at impact itong si Bronny sa rotation nila kahit na hindi pa ganun fully yung minutes niya. Sa kabilang dulo naman, ayon sa mga report at insider, may mga rival NBA executives na naniniwala ngayon na malapit nang maging available itong si Domantas Sabonis sa trade market ng Sacramento Kings dahil sa umpisa ng season na to, ang Kings may record na 3-7 na nagpapakita ng hindi magandang simula para sa mga to. Sa statistics, si Sabonis nag-average ngayon ng 15.3 points, 14 rebounds, 3.9 assists, 1 steals per game. Pero ang shooting mula sa 3-point line sobrang bumagsak mula sa 15.4%. Ang assist average niya nasa 3.9, pinakamababa mula sa 9 years career niya ngayon. May comment sa side rin na ang Kings tila lumilipat na ng strategy ngayon dahil bukod kay Sabonis may mga report din na ang Kings preferring na for full-scale rebuilding sa season na to at tinitignan din nila si Zach LaVine, DeMar DeRozan kabilang sa mga possible na ilista nila sa trade market. Ngayon yan yung binabantayan ng mga teams sa magiging sitwasyon ngayon dito sa Sacramento Kings dahil ang Kings hindi nagpe-perform ayon sa inaasahan. Sa ganitong sitwasyon, may pressure pagdating sa front office na gumawa talaga ngayon ng malaking pagbabago sa roster. Kung magiging available naman sa trade market si Sabonis, ang magiging presyo niyan mula sa mga draft picks, younger players, salary matches. Yan yung kakailanganin ng mga teams para makuha si Sabonis. At yung pinaka frontliner team sa oras na maging available nga raw sa market itong si Sabonis, ang Lakers. Yan yung nakikitang unang team na pwedeng gumawa ng hakbang o offer para dito sa Kings. Tatlo yan pero sa tingin ko dyan, isa dito kay DeMar DeRozan o Sabonis ang siguradong binabantayan na ngayon nitong LA Lakers.